Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay karugtong lamang ng ating tinatalakay na paksang ang mga dakilang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon po'y tatalakayin natin ang tinatawag na kabilang sa mga pisikal at hitsura ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang liig. Okay. Sabi ng mga scholar, mahaba ang kanyang liig. Ang liig ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may kahabaan at tinatawag na mayroon siyang makapal na balbas na kung saan ito ay hindi watak-watak o hindi magkakahiwalay. Ibig sabihin buo ang kanyang mga balbas na makapal. Ayon sa ulat ni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tungkol sa balbas ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ito ay maayos na balbas at hindi kalat. Okay? At wala siyang kahit isang tinatawag na hindi umabot daw sa 20 pirasong puti sa kanyang buhok sa ulo at sa balbas. Hindi po umabot sa 20 piraso hanggang sa siya'y namatay na matatagpuan na sa buhok niya, sa balbas man o sa kanyang buhok. Yun ang paglalarawan sa kanya ni Anas bin Malik. So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may makapal na balbas at kung saan kapag nagtataslim siya, nagsasalam siya sa kanan at kaliwa, ay nakikita ng mga nasa likod niya rin yung kanyang balbas. Okay. Ang balikat at dibdib at tiyan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mga scholar, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay may malalaki at tinatawag na may malalaki siyang mga buto. Okay? May malalaki siyang mga buto. Patag at hindi nakaumbok ang kanyang tiyan. Patag pa rin po ang kanyang tiyan. Ibig sabihin, hindi nakaumbok. Na-maintain ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa paliwanag ng ilan sa mga scholar, ang kanyang tiyan ay hindi man na mas tumaas, umumbok kaysa sa kanyang dibdib. Na-maintain ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang timbang, na kung saan ito po ay na-maintain na hindi po malaki ang kanyang tiyan. Okay? Flat pa rin po ang kanyang tiyan at malaki ang kanyang mga dibdib. Malapad ang kanyang dibdib na malalaki, ganun din po na malawak ang pagitan ng kanyang balikat. Malaki ang kanyang balikat. Yun ang sinabi ng mga scholar. At dito sa kanyang dibdib ay mayroong buhok pababa hanggang pusod. Okay? At yun lang po yung naikwentong sinabi na buhok ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang kanyang balikat ay tinatawag na malapad, malawak, okay? Malalaki ang kanyang mga buto, malaki at malapad ang kanyang tinatawag na dibdib, at pantay ang kanyang mga tiyan. Subhanallah, ang kanyang tiyan. Yan ang katawan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makikitang matipuno ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanya namang kamay at paa ay naiulat na kung saan siya ay may malalapad na mga palad at mga paa. Malalapad ang kanyang mga palad at mga paa. Mahaba ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga paa ay kung saan napakakinis ng kanyang mga paa. Ito ay kung saan maraming ulat na napakakinis ng kanyang mga paa, pati ang kanyang mga kamay. Okay? Ang kulay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilarawan ng mga sahaba, nilarawan ni Anas bin Malik na ang kutis ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kung saan ito po ay nagniningning, hindi raw maputla ang pagkaputi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin po madilim yung kulay. Okay? Hindi kayo manggi. Ito ay kung saan masasabi nating matingkad na kulay, magandang matingkad na kulay na kung saan sabi ng mga scholar may pagkamapulang puti o kaya ay yung pagkaputi po niya ay may halong pagkamapula. Yun yung magandang kutis daw na kung saan tinitingnan ng mga tao. Okay? So ang kutis ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay
may pagka-mapulang maputi po. Okay? Yan ang kutis ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. At ilan sa mga nag-ulat na napakaganda raw ng kanyang kulay at napakagandang tingnan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito po'y mahalaga sa atin bilang mga Muslim dahil minsan may mga taong nagsasabing na panaginipan niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pero pag pinadescribe mo sa kanya ang itsura ay iba, malayo doon sa tunay na kung saan paglalarawan ng mga sahaba at ng mga scholar. Kaya kilalanin po natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung bang nakita mo sa panaginip ay ganun ang kanyang puti, ganun ba ang kanyang mukha, ganun po ba ang kanyang mga mata, ganun din po ba ang kanyang ilong, ganun po ba ang kanyang bibig, ang kanyang balbas, ganun din po ba ang kanyang pangangatawan. Yan ay mahalagang bagay sa atin na mga Muslim na minsan may mga ilan na nagsabing na panaginipan niyang propeta, pero kung isalarawan niya, hindi yun ang hitsura ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya, kapag nakita mo siya, yung tunay na kanyang hitsura ay talagang siya yon, dahil hindi siya kayang gayahin ni Shaitan. Maging sa panaginip, hindi siya kayang gayahin. Okay? Pero pag ang napanaginipan mo, hindi naman yung talaga yung hitsura ng propeta, ay hindi po siya yon. Okay? Minsan kasi, may mga tao na panaginipan niya daw ang propeta kasi may nagsabing propeta yon. So, paano natin masasabi na ito ay siya nga ang propeta? Kaya nga, napakahalaga po sa atin na saliksikin natin ang mga may kinalaman sa physical na anyo, physical na tinatawag na hitsura ng ating dakilang propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.